wife ni binasahan ng Miranda rights, yung mga tinukang. Binasahan siya eh. Tapos walang pusas, oh. Yan ba yung suspect? Napansin niya. Ayan, oh. Kasunod ng umano'y pagpukpok ng cellphone nito sa kanya habang isinasagawa ang pag-aresto sa dating Pangulo. Ibinahagi ng Philippine National Police ang video ng sinasabing pagkampas ni Avancenia sa balikan natin na yung pagpukpok. Parang wala lang eh. Patay mali lang siya sa pagpukpok niya. Tingnan nyo ng maigi yung babaeng pulis, hinahawakan yung ulo niya eh. Kasi lalo na kapag hindi sila nakapagsombrero, siguradong stitches yun, siguradong malaki ang sugat sa ulo. At baka pupulandit pa ang dugo, di ba? Kasi malakas magdugo ang ulo eh. Nasugatan, bumukol nga kahit may sombrero, lalo na kung wala, di ba? Ito, panoorin natin kung saan parte pinukpok to. National Police ang video ng sinasabing pagkampas ni Avancenia sa naturang police personnel. Parang wala lang, patay mali lang siya, akala niya hindi nasaktan yung pulis. Ganyan talagang pag-uugali nila. Pati asawa ni Digong ay halang-ding ang kaluluwa, mukhang killer din. Lahat sila ay walang respeto sa kapwa-tao. Nananakit sila kahit hindi sila sinasaktan. Kasi akala nila sila pa rin ang hari sa Pilipinas. Yun pala ang akala nila, no? Kapag maging presidente pala ang nila, tatapang na sila lahat, pati kabit hari din. Mga anak hari din, ganun ba? Grabe ng mga tao yan. Sa buong history ng Pilipinas, ito lang yung presidente na bumabalik-balik parang buni. Parang buni sa scheme, di ba? Hindi nawawala eh. Yung iba kapag nag-expire na, di ba, ang termino, hindi na bumabalik, di ba? Ito lang yung grabe talaga, pinipilit yung sarili niya. Grabe. Pati asawa ay ganun din ang ugali. Kung may baril yan, binaril na siguro yung pulis. Kasi yan talaga ang nila, kultura nila yan. Yung mananakit ng tao, mananampal, manununtok. Ganon si kahit yung si Tory, sasampalin daw yun ng anak ni Duterte. Si Sara, nanununtok yan ng mga sampal boy sa Davao, ng mayor pa. Kaya natatakot sa kanilang mga tao. Eto, balikan natin ha. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, nagtamo ng malaking bukol sa noo ang nasabing pulis. Sila po ang nag-restrain doon po kay Ma'am Hanilet at dan po sa kanilang anak para po ilayo pansamantala o mag-giveaway. Kailangan po kasi nating ibuka yung pwesto po kasi nandun po sila sa paligid po ng ating dating Pangulo. So kailangan lang po silang iigilid, iset aside para po makalapit po yung mga pulis po natin na mag-a-assist po kaya sa ating dating Pangulo. Anya sa ngayon ay nakalabas na ng ospital ang naturang police personnel. Dagdag pa ni Fajardo, sa kabila ng mga mura at panlalait na kanilang tinanggap ay nagpatupad sila ng maximum tolerance sa gitna ng tensyon. Ayan, so maximum tolerance. Kaya kahit nasugatan na yung mga pulis, bumukol na yung ulo, ay okay lang.
Kasi maximum tolerance, no? Ano kayang cellphone yun, no? Grabe, ang bigat-bigat siguro na cellphone yun. Kasi ang laki ng bukol, eh. Grabe yung pagkapukpok sa ulo ay parang baliwala lang, no? Hindi man lang nagsorry na, uy, sorry ma'am na hindi ko sinadya. Talagang hayop, halang ang kaluluwa ang bituka. Katulad din ni Digong. Yan kasi ang idol nila, eh, yung mga taong nananakit ng kapwa-tao, katulad ni Digong, pumapatay ng kapwa-tao. Siya ang may sabi niya na, sabi niya marami siyang pinatay. Inulit lang natin. Kaya ito ba yung mga klaseng tao na i-idol nyo, mga DDS? Yan ba yung mga idol nyo? Eh kung yan ang idol nyo, magkatulad kayo. Kasi ang mga ibon, birds with same feather flock together. Ganon ba kayo? Eh kung hindi kayo ganon, wag na kayo mag-DDS. Kasi ang idol nyo, kita natin eh. Pati asawa, ganon din. Parang kung may baril lang yun, siguro babarilin niya yung pulis eh. Kaya ganyan talaga sila, ganyan ang kultura nila. Mga hari talaga sila. Kaya yung pagkahari nila, kahit hindi na presidente, akala nila hari pa rin, ganun pa rin ang kanilang power. Kaya hindi talaga ano sila. Hindi nila akseptado na wala na. Tapos na ang kanilang paghahari. Di ba? Okay, so balik tayo sa ating video dito. Posibleng maharap din sa kasong obstruction of justice si dating Executive Secretary Salvador Medialdea dahil sa umunoy pagpigil sa mga pulis na makalapit sa dating Pangulo para dalhin ito sa bus na maghatid sa kanya sa eroplanong patungong The Hague. No less than General Torre ay hinawakan na po siya at binasahan po siya ng kanyang kakapatan na he has the right to remain silent and he is being charged for obstruction of justice po. Ayun, binasahan ng Miranda si Medialdea. Yun, yung malaking mama na palaging katabi ni Digong, yun, si Salvador Medialdea. Inarangan pala ang mga pulis eh. Kaya binasahan ni Tory. Alam naman natin si Tory, ganyan lang yan eh. Tinatawag nga yan ng mga DDS na diwata kasi maitim. Pero mas hamak naman na gwapo yung si Tory kaya diwata, di ba? Mga kababayan. Grabe naman yung magbansag yung mga yung mga DDS. Kung ang Quadcom binansagan nila na Tuwadcom. Saan ba doon nagtutuwad ang Quadcom? Mga tarantado talaga. Isitigong ano diyan bansag, di ba, Dutai? Sila din yata nagbansag diyan eh. Kaya lahat pinangalanan nila eh. Kahit hindi mukhang diwata. Kaya ito, ma-slay na naman yan. Dragon Slayer yang si Tory. Tingnan nyo, Diyos ng QGC. Wala kay nadali niya, ni Tory. Itong si Digong, hari ng impyerno, o anong nangyari? Inulit rin ni Tory. Kaya itong si Medialdea, ay ganun din, binasaan ng Miranda rights. Yung Miranda rights, yun yung babasahin na rights ng tao bago siya pusasan. The right to attorney, the right to remain silent, iyong sasabihin ay pwedeng gamitin laban sa'yo. Yun yung binabasa. Okay, balik tayo sa video para sa karagdagang reaksyon. So kaya po siya pinusasan at dinala po sa loob po ng bus. But eventually, nung nandun na po siya sa loob ng bus, ay tinanggal din naman po yung cosas. Out of, again, human consideration. But again, General Torre, to his mind, he has to enforce the law. Ayon pa kay Fajardo, para mabawasan na ang tensyon, ang mismong dating Pangulo na ang nagsabi na sasama ito. We would like just to clear lang po kung ano yung naging participation po ng PNP ay to extend lang po police assistance, particularly in serving po yung Interpol notice to our former president. It is our opinion, ma'am, na nasunod po yung proseso. Kaya nga sabi ko nga sa'yo, we exercise maximum tolerance, o kung may mas higit pa sa maximum tolerance po, ay yun po ang ginawa po ng PNP. Binigyang pagkakataon din na ma-check ang kalagayan ni Duterte ng kanilang sariling doktor bukod pa sa mga doktor ng Philippine Air Force at PNP. Pinabulaan rin ni Fajardo ang kumakalat na nagsasabing umiyak ang ilang mga pulis. Ang sinasabi po nila ay umiiyak po yung pulis, hindi po totoo yun. At ang sinasabi nilang mababa po yung moral ng pulis, hindi rin po totoo yun.
At sa mga lumalabas na mga video, ang pakiusap po natin, huwag po tayo basta-basta maniwala. Ang PNP po ay nakafocus po sa pagpapatupad po ng aming mandato. Ayan, so good job sa kapulisan na umuli kay Digong. Yung sinasabi nila na ano daw, yung si Digong daw ang nagpa-increase ng sweldo ng pulis. Hindi, ang totoo niyan ay si Trillanes. Yan ay bill ni Trillanes, ni Senador Trillanes noon. Kanyang bill yan ang pagtaas ng sweldo ng mga kapulisan. Nagkataon lang na panahon ni Digong na nagiging senador si Trillanes. Kaya akala ng mga kapulisan at akala natin na si Digong ang nagpa-increase nitong sweldo nitong kapulisan. Hindi, si Trillanes. Si Trillanes ang hero diyan, hindi si Digong. Kaya kayong mga pulis diyan, huwag kayong mag-loyal diyan kay Digong. Hindi siya yung nag-increase ng inyong sahod. Si Trillanes. Si Trillanes ang gumawa ng batas para sa increase ng sahod ng kapulisan. Okay, so tapusin natin ang video dito kay Jane Pajardo. Okay, ito pakinggan natin. At sa mga lumalabas na mga video, ang pakiusap po natin, huwag po tayong basta-basta maniwala. Ang PNP po ay nakafocus po sa pagpapatupad po ng aming mandato. Then sabi nga natin, mission accomplished, kaya mataas ang moral ng pulis natin. Binigyang din ni Pajardo na nananatiling profesional ang PNP sa kanilang trabaho na ipatupad ang batas. At ito, bago tayo magtapos, balikan natin yung itong nagagalit sila, yung asawa ni Digong. Kasi yung doktor nila nadala hindi pinapalapit. Pero pagka ilang sandali lang noon ay pina-check up na si Digong sa kanilang doktor. At meron ding doktor ang PNP na private doctor para kay Digong. Kaya si Digong ay maswerte dahil wala man lang sumampal sa kanya, di ba? Kung busabos lang yung inaresto, bugsarado na yan, di ba? Magandang pagka-aresto sa kanya kasi former president, merong respeto ang kapulisan. At ito pa, yung tungkol kay Ture, yung palaging nilalait ng mga DDS na diwata ay wag yung laitin yan kasi Dragon Slayer yang si Ture. Ganyan lang yan tingnan, payat, pero Dragon Slayer yan. Marami nang tumiklop yan, maraming lumuhod. Yung yung Captain Dado, di ba? Lumuhod na yun, Captain Dado, nagmakaawa, umiyak sa harap ni Ture. Kibuloy, hindi nilubaybayan ni hindi nilubaybayan ni Ture. Ilang hukay ba yun ng tunnel para hanapin lang si Kibuloy, at sa wakas lumabas din na parang kayabang, di ba? Kaya itong mga nagsasabi na diwata yan ay nakuwag yung sabihin yan, makaluluhod din kayo at magmakaawa. Kahit nga itong si Medial Dia attorney yan, pero pinusasan ni Ture. Grabe si Ture. Ganyan lang yan, diwata lang yan, pero titiklop kayo niyan. Kaya huwag niyong galitin yan. Alright, sige, magpaalam na. Maraming salamat. God bless us all.